Okay, so ngayon, ito naman pag-usapan natin. Magreklamo na sila hanggat gusto nila. Rice. Ngunit hindi nito mababago ang isang simpleng katotohanan. Ang konstitusyon ang pinakamataas na batas. At ayon sa konstitusyon, lahat ng opisyal ay dapat may pananagutan sa taong bayan Tama. sa lahat ng oras. Anumang limitasyon na nilikha ng ordinaryong batas kasama ng Bank Secrecy Law ay hindi maaaring manaig laban sa mandato ng konstitusyon para sa public accountability. Tama. 'Di ba? Kasi hindi nga hindi nga po pwede na yung yung mga reklamo nila na nilabag yung Bank Secrecy Law. Shit. Kagaguhan 'yun. Ay nako. Wala, hindi man sila uubra rito kay kay Beatrix, kay kay Congresswoman Luistro. Ano yan, dating law professor. Ngayon, pag-usapan natin itong ITR box, no, na Nina Sara at saka ni Man Scarpio. Yan. Sabi nga, good decision, huwag buksan. Diba? Alam niyo, I would say na na-strategy nila ng Committee on Justice ang ang mga kampo ni Sara. No? Kasi abang na sila para ito po ay questionin sa Korte Suprema sakali pong ito ay buksan. Hindi ba ang nasa batas is unlawful disclosure? Pero hindi po binagbabawal yung pagdala dyan. Bakit? Kasi sinupina nila yan. Meron silang kapangyarihan magsubpina. Diba? Hindi naman binuksan. Imagine 2 beses na nagkaroon ng botohan, pareho ang resulta. 'Di ba? Keep it sealed. Ngayon, ang ito ho yung 6. Okay? Yan. Si Isidre, si Reneco Pino, Sara Elagol, De Lima, at saka si Lawrence Defensor. Okay? Ngayon, bagamat nandoon po kasi sa ating constitution, sa Bank Secrecy Law, no? Ang nakalagay diyan kasi exemptions kung kailan o kung paano ito maaaring mabuksan yung mga bank records na yan. 'Di ba? In cases of impeachment. At yung ITR nila, kaakibat niyan yung bank records dahil ang tinitignan dito ay kung meron nga bang unexplained wealth. Not necessarily yung unexplained wealth ay ill-gotten wealth na. Pag hindi yan maipaliwanag, anong ibig sabihin nun? Magical wealth? Kung hindi ho magical wealth yan, malamang illegal wealth yan. Illegally acquired. Now, sabi ni Benny Abante, keep it sealed. Diba? Hindi naman din magpo-prosper yung kasong sinampa sa kanila dahil sa constitution natin, meron silang protection, meron silang immunity. Basta debate, yung mga sinabi nila, kahit na anong ginawa nila, anong sinabi nila sa plenaryo o kaya naman sa committee, hindi yan pwedeng papanagutin. Sabi nga they cannot be questioned anywhere. Bakit po ganon? Meron silang limited immunity kasi po sa performance nila sa trabaho nila para makagawa sila ng mga batas at para makatuklas sila ng anumang anomalya. Since, di ba, sa mga budget nga lang natin, sila yung merong power of the purse. Di ba? Tapos gagawa sila ng panukalang batas. Kailangan malaman nila what went wrong. So kung merong mga legal hindrances
ang ibig sabihin nito, magkakaroon ng mga sagabal sa performance nila. Matatakot sila baka mademanda. Kaya kung sila ho'y tatakutin ng pagdidemanda, ito ho ay maliwanag na harassment because that case na pinafile laban sa kanila na may kinalaman sa performance nila dyan sa Committee on Justice, kabilang na nga po yung pagsubpina ng AMLAC, bank records, o ng ITR, may investigation na nagaganap, panghaharas po yun. Ngayon, napaka-wise, very, very wise decision ito kasi bagamat sinasabi rito sa ating saligang batas in cases of impeachment, tandaan nyo ho, ang Committee on Justice is just proceedings ang kanilang inaasikaso. Tinitimbang nila kung meron bang posibilidad na yung bintang nito nga ay ginawa. Di ba? Ngayon, yun yung determination and probable cause. First time kasi ho nangyari ito eh. Wala pang jurisprudence sa Pilipinas na pwedeng maging basehan. Dahil po dyan, may gray area pag yan ay binuksan. Pwedeng maging dahilan na naman ito ng pagkakasabit. Sasabihin ng Korte Suprema, through Leonen probably, siya na naman ang ponente, na nagkaroon ng pang-aabuso. Inabuso yung kanilang kapangyarihan na magsupina. Ibinuyang-yang yung bank records ni Manscarpio, ni ganito, ni Sara. Bank records saka yung ITR, di ba? So ngayon, para ho talagang wala na talagang marami pang paliwanagan, ang mangyayari po dito, ipapasa nila. Di ba there was a motion? I forgot who moved that, na isama natin, make this as form part of the transmittal to the Senate. Diba? Hindi lang yung attachment, mga ebidensya, transcript nila, ng mga debatehan nila dyan sa Committee on Justice, lahat po ng ebidensya, including that box, ipapasa sa Senado. So, ang Senado ngayon, papasahan sila ng bola. Ika nga, isang napakabigat na responsibilidad kung magtutugma po yung kinumpirma ng AMLAC at saka nitong SALN ni Sara. Diba? Titignan ngayon dyan. Kasi po pwede po, compliant sila sa pagbabayad ng buwis and definitely the billions will reflect. Right? Magre-reflect doon. Kasi mahirap na mag-ingot-ingot ka sa pagbabayad ng buwis eh. Mabubulilyaso ka. So ngayon, ang mangyayari dyan, posibleng compliant sila sa buwis, kaya gustong makita ng madla. So ibig sabihin, totoo na naman yung bilyones. Diba? Yung inflow, deposit, outflow, yung mga withdrawals. Pero take note ha, ang sinasama po roon sa covered transactions ay yun pong mga yung sweldo, kasi nasabi nila yung sweldo ni Sara tsaka ng asawa. Hindi po sila kabilang doon. Okay? Kasi yun ay may paper trail. Ang question dito, yung mga deposit, mga ipinasok. Kailangan, saan galing ito? Di ba pag 500 million ng halaga, ay 500,000 ng halaga, natitrigger si AMLAC mag-investigate eh. Di ba? Titignan nila ngayon. So, diyan po magkakaalaman. So, para ho masiguro talaga hindi makakapapel ang Korte Suprema na sabihin inabuso ang kanilang kapangyarihan, no, yung kanilang discretion, since ang binanggit doon sa provision mismo, Section 2 ng batas na yon, then, diyan nila ngayon yan. Kasi sigurado ako sila rin naman yung, or mostly, sila rin yung mga magiging bahagi ng prosecution team. So hihilingin nila ngayon diyan na buksan ang mahiwagang kahon. Ito ngayon po ang problema.
posible na ito ho ay maging dahilan ng pagdadrama ng mga senador natin, ng mga DDS senators natin. Po tragis, marami po dyan, majority yata dyan mga pro-Sara yan. Hindi pa nagsisimula ang paglatag ng ebidensya dyan, pero nakamarka na kung ano ang kanilang magiging desisyon. Kasi nga po, kumpara sa mga kongresista, itong mga senador, may malaking takot ang mga senador na baka hindi sila ma-endorso ng Iglesia ni Cristo at ng mga Duterte. Since wala naman silang fixed area ng constituents. Hindi katulad ng mga kongresista. Di ba? Maaaring pro-Sara sila, pero pagdating naman po diyan sa pagboto ng congressman, mahal pa rin nila yung congressman nila. Iba yung presidente, iba yung congressman. Kay congressman pa rin ako. Tulad ng nangyari kay Luistro. Di ba, congresswoman, tumakbo noong 2025, binaba ni Sara, siniraan, nag-landslide. Di ba? Si Valeriano, tinawag nila roon kasama si Yorme, tinawag na tag dito, yung bulldog. Pag ganun, aso. Ilang mukha, nakabusangot. Ano nangyari? Nanalo. Di ba? So ngayon, that's right. Patibong. Diba? Kaya lang, may isang bagay talaga akong inaalala rito. Baka ho mamaya, hindi nga ito buksan kahit na dapat nilang buksan at magdrama na lamang sila. Diba? Meron na namang pupunta sa EDSA, kagaya nung nakaraan nung kay ERAP, meron namang nagrarally sa EDSA para patalsikin si ERAP. Tapos ang ginawa, nagdramahan, sila Pimentel, mga Kolokoy, tatay ni Coco, and then pumunta ng EDSA ang mga animal. Hindi na natapos ang impeachment. Nagkasunod-sunod na hanggang matanggal, bumalis na si ERAP para mag-leave. He filed official leave notice sa Senate at saka sa Congress. Diba? So dyan po tayo dapat maging mapagbantay. Kailangan natin ng tutok ng matinding public pressure dyan. Bumase kayo sa desisyon. Work on the evidences. Diba? Yan ang trabahuin nyo. Hindi yung magiging protectionist kayo ni Sara. Di iboto ninyo na no. Di ba? Huwag nyong i-acquit, pero huwag nyong babuyin ang ebidensya. Ang mahalaga, lumabas sa taong bayan. Di ba? Ano ba talaga ang laman yan? Kung hindi naman nila ayusin ang desisyon base sa tinatakbo ng ebidensya, palagay ko hahatulan sila ng taong bayan dyan. Di ba? Kaya, my God, it's a trap. Tingnan mo na, strategize sila Imagine, itong mga to, 6 lang. Tapos yung nagbotohan, di ba? 38, ayaw nila. Yan ay buksan. Sabi niya, Abante. Isipin mo Abante. Sasabihin niya, no, just keep it sealed. Di ba? Kaya talagang, frustrated talaga itong mga yung mga alipores ni Sara. Sabi, yes, frustrated ang mga defense panel ni defense counsel ni Sara. Naka-ready na nga yata ang draft nila kung nabuksan ng sealed box para makapagreklamo sila sa Supreme Court. Dismayado lahat. Yan, yung ITR nila type set, pwede namang buksan basta magpaalam lang daw kay PBBM. Yan ang sabi ni former Commissioner Kim Enares kung aaprubahan ni PBBM. Diba? Ganun pa man, pwede pa rin namang ma-question At saka mas maganda, kasi ganito, aprubahan niya ni PBBM, buksan nila. Ang dami niyan. Tagal niyan. And they are actually already running out of time. Remember, from the time of the referral sa Committee on Justice, base sa timeline o sa turnaround time, kailangan po yan matapos nila in 60 session days. 60 session days, hindi po ito for legislative purpose. The possible one session day would constitute
multiple days, or maybe it would cover a week, then 1 day lang yun. 'Di ba? So, ibig sabihin ng 60 session days diyan ay 60 days na literal na may session sila, para trabahuin ito. 'Di ba? So, kakapusin ng panahon. No. Kaya, sa Senate Impeachment Court, maiipit ang mga senador, may malawak pang oras. Pwede pang umabot yan hanggang Pasko. Ganun. Napakatuso nga ng ginawa nilang ito. At saka kung mapapansin nyo halata po talaga naman na nung araw na yon ay meron talagang sabihin natin ready. No, ready na mga aksyon ng mga mambabatas natin doon sa Committee on Justice. Hindi ho ba, kung naulinigan ninyo, ang sabi nitong asawa ni Barbers, sabi niya hindi ako. 'Di ba? No, not me. Hindi ako. Bakit? Para saan 'yon? Tapos nung nagtanong siya, ang layo ng mga tanong niya, not related. Nung nag-probing questions, nung nagtanong siya doon sa NBI. Kasi nga yung mga yan, nag-uusap yan. Si Luistro, strategist yan Magaling yan Wala namang masama doon, walang labag sa batas doon. Kung pag-usapan nila ang diskarte ng atake nila, walang problema doon. Walang pang-aabuso doon sa kapangyarihan. Yan nga ang magiging dahilan para maging orderly yung proceedings, right? Para hindi pa ulit-ulit yung nagtatanong, putragis, katulad yung Quadcom. Tinanong na ni Congressman Dayukdok, si Congressman Ganid. Pare-pareho lang yung tanong. Hindi naman pwedeng yung resource person magsabi ng, Your Honor, redundant ka. Tinanong na, hindi naman po pwede. Di ba? Paliwanag na naman uli. So yan, kailangan maging orderly. Okay? Nako. Yari kayo ngayon. Uy, thank you nga po pala, Sir Reynaldo. And thank you so much sa pamasko. God bless. I really appreciate